Okay? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasseth all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. So, as we notice, mga kapatid, this verse, amen, verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. This is the result of verse 4, verse 5, and verse 6. Na kapag ka itong verse 4 hanggang verse 6, mga kapatid, ay nagawa po natin, this is the result. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard. Amen. Kailangan po natin to, mga kapatid, gwardya. Amen. Pag wala pong mag-guard, mga kapatid, sa mind natin, hindi natin ma-experience ng peace of God. You know why? Kasi, mga kapatid, mararamdaman po natin, parang nawawala tayo sa kapayapaan pag hindi po natin nagagawa yung sinasabi ng verse 4 hanggang verse 6. So, ang atin pong mensahe ay bigay ito ng Diyos a week ago, mga kapatid. Ito na po yung verse, mga kapatid, na inilalagay ng Panginoon sa isipan ko. Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang nagre-reveal kung ano ang kailangan po natin. Hindi po ako. Ako po ay kasangkapan. Sisidlan ng Diyos. Kaya kung ano man po yung ibinibigay ng Panginoon sa akin at yun ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magalit sa akin. Doon kayo magalit. Bakit? Kasi hindi ko naman kagustuhan yun. Yun ay kagustuhan ng Diyos. Amen. Kaya kung may mga bagay po, mga kapatid, amen, na aayusin sa atin ng Diyos, magpaayos tayo. The Lord is at hand, sabi ng Scripture. Amen. The Lord is at hand. Malapit na siyang babalik. Ayaw niya, masusumpungan tayo ng Panginoon na hindi po tayo complete. Amen. Praise God. Na binago o nabago. Amen ang Panginoon. Kailangan po natin, mga kapatid, amen, yung pong understanding na sinasabi po rito, kapag ito ay nasa iyo, it will guard your hearts and minds. Amen ba, mga kapatid? Praise God. At ito po ay nanggagaling sa kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Because God is a God of peace. Everyone say amen. God is not a God of chaos, but God is a God of peace. Amen. Praise God. At tayo po ay nagpapasakop, amen, sa kapayapaan na ninanais ng Diyos na igawad sa ating lahat. Amen. May the peace of God, mga kapatid, na sinasabi diyan, which surpasses all understanding, will guard our hearts and mind through Christ Jesus. So how? Paano natin matatanggap itong peace of God na sinasabi ng Scripture? We need the peace of God. Maraming tao naghahanap niyan, mga kapatid. You can only find peace, amen, from God. Nothing else, mga kapatid. Wala na pong ibang magbibigay nito, kundi ang ating Panginoon. Let's pray, Lord, as we come before your presence with humility, with the humble hearts, O God, we ask your Holy Spirit to come upon us. Hallelujah. To give us understanding of God. Habang ang salita mong ito ay aming pakikinggan, gabayan mo po kaming lahat. Marami pong salamat. Ang papuri ay iniaalay po namin sa iyo. In Jesus' name, everybody say Amen. Praise God. God bless you all, mga kapatid. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. So paano nga po ba natin matatanggap, mga kapatid, ang kapayapaan na sinasabi na hindi masayod ng ating mga pag-iisip?
Hallelujah. Ang Diyos ay kumikilos na kahit hindi natin nakikita, siya'y gumagawa at kumikilos. Amen. Ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Hallelujah. Hindi lang natin nakikita, pero siya'y gumagawa. Praise God. So dito po, paano natin matatanggap ang kapayapaan mula sa Diyos, mga kapatid? Hallelujah. So, sabi diyan, ang isa sa mga keyword na binabanggit diyan ay yung salitang prayer. Dati magsabing prayer. Yan. Mararamdaman mo, kapatid, na nawawalan ka ng peace of mind kapag nagiging prayerless ka na. Dati magsabing amen. Praise God. Kapag ang ating mga puso, mga kapatid, ay wala na po sa pananalangin sa ating Panginoon, alam nyo, a prayerless heart is a breed of anxious mind. A prayerless heart is a breed. Amen. Praise God. Of anxious mind. Kaya kung bakit tayo ay masyado tayong nababalisa, masyado po tayong nag-aalala sapagkat marahil hindi mo na binibigyan ng importante o importansya ang panalangin. Praise God. So napakahalaga po nito. At alam niyo, mga kapatid, may tatlong bagay po dyan na na kinakailangan gawin natin na para yung resulta na ang kapayapaan mula sa Diyos ay ating matatanggap, at ang sabi, ito po ang magiging guwardya o tagapagbantay ng ating puso. Kaya maraming na-heart attack Di ba? Maraming mga tao na sa sobrang dami ng mga pag-aalala sa buhay ay inaatake. Mga kapatid, bakit? Wala kasing nagbabantay. Salamat sa Panginoon sa patotoo ni Sister Ami. How many years na siyang naglilingkod sa Panginoon? Na-diagnose po siya dati. Amen. Kaya naoperahan yan, mga kapatid, tinanggal po yung kanyang ovaryo sapagkat naging cancerous po yun. But how many years, mga kapatid, amen, na kung saan ay matagal po niyang, amen, dinala yung karamdaman na yon. Pero good news. Bakit? Sapagkat nung nagpa-check up siya, yung cancer wala na. Parang hindi kayo masaya. Hallelujah. That is the goodness of God. That is the result of our prayers, mga kapatid. Na kapag tayo, alam natin may Diyos tayo, ba't ka mag-aalala may Diyos ka? Amen? Bakit ka matatakot may Diyos ka? Amen? Kaya wag natin ipagpalit yung Diyos na yan, mga kapatid, sa pansamantalang material na bagay na pwede nating matamo sa mundong ito. Wag nating ipagpalit, mga kapatid, yung Diyos na yan. Sapagkat anumang bagay, amen, na meron ka ngayon, isang araw, pwedeng mawala yan. Kita nyo, China, mga kapatid. Praise God. Ako, ang assessment ko rito, siguro sa sobra nilang pang-aapi, mga kapatid, gumaganti ang Diyos natin. Ipinakikilala, mga kapatid, ng Diyos natin na hindi basta-basta itong mga Pilipinong ito, sapagkat karamihan sa mga Pinoy ay sumasamba at kumikilala sa buhay na Diyos. Hallelujah! If God is with us, who can be against us? Who said, if God is with us, amen. Praise God. Kapag ang Diyos nasa atin, God is enough. God is enough. Hindi tayo papabayaan ng Diyos natin, mga kapatid. Because God is enough. Amen. Praise God. Kapag nasa atin ang Diyos, amen, nasa atin ang majority, mga kapatid. Amen. Because God is a powerful God. Hallelujah. Kaya kapag tayo daw po ay hindi na nagiging prayerful,
mga kapatid, nagiging breeding ground, mga kapatid, amen, ng mga pag-aalala ang ating kaisipan. Ano nangyayari? Nagiging breeding ground ng mga pag-aalala. Salamat kay Lord. Sapagkat lahat ng bagay, amen, praise God, na kailangan natin, alam po natin, siya lang ang pwedeng mag-provide niyan. Kaya paano ka mag-aalala kung alam mo, yung Diyos na yan, great provider. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan niyo ang aklat ng Philippians, marami po kayong matututunan dyan. Hallelujah. Yung 4:19, nasabi ng 4:19, but my God shall supply all your needs. All. Hindi some of your needs, but the Bible said, all your needs. Amen. Tandaan po natin, ano man ang pangangailangan natin, amen, ang Diyos ang nagpo-provide nito. At minsan nakakalimutan mo, yung pangangailangan mo already provided. At minsan nakakalimutan mo, amen, mag-roll back ka, mga kapatid. Amen. Balikan mo yung mga nakaraan, mga kapatid, sa buhay mo, na ang Diyos hindi nag-fail sa'yo, sapagkat ang Diyos tumugon sa oras, amen, ng iyong pangangailangan. Hallelujah. Praise God. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Psalms chapter 55 verse 22, hallelujah, cast your cares or your burden, amen, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will sustain you. Ang Diyos, pag nagplano, sustainable. Hindi po napuputol, mga kapatid, amen, praise God, sa pag-sustain ng lahat ng ating mga pangangailangan. Because He said, He will never let the righteous be shaken. Hindi po nais ng Diyos, mga kapatid, amen, na ang kanyang mga banal, yung kanyang mga matutuwid na mga anak niya ay masishaken, mga kapatid. Amen. Although may mga shakening sa buhay natin, but you will never be moved. Hindi ka pwedeng, praise God, hallelujah, tumbahin ng kaaway. Because the Lord will sustain you. Siya yung nagsusupport, mga kapatid, ng kalakasan, hallelujah, na kailangan mo. Praise God. So, ito ay isang malaking encouragement sa lahat, mga kapatid, lalo na sa mga nakakaranas ng shakening. Amen. Kapag tayo ay may mga pagsishaken, amen, praise God, manalangin ka. Mag-pray ka. Praise God. Dahil kapag hindi ka nag-pray, mga kapatid, at hindi ka, amen, nakinig sa tinig ng Diyos, maaring dayain ka ng iyong kaisipan. Amen. At magkaroon ka ng mga alalahanin sa buhay, mga kapatid. In this world, we experience a lot of troubles. Amen ba? Mismo si Jesus nagsabi, mga kapatid, sa sanglibutang ito ay marami kayong kapigatian. Marami talagang kapigatian sa mundo, mga kapatid. In this world, we experience a lot of troubles, a lot of burden. Hallelujah. Maraming mga pag-aalala sa buhay, mga kapatid. Amen. Lahat ng bagay na meron dito sa mundo ay mga bagay na alalahanin. Mga bagay na inaalala ng maraming tao sa mundo. Kaya kung ikaw taga-mundo ka, puno ka ng mga alalahanin. Pero tayo, sabi kanina, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Na doon ay hinihintay po natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kapag ikaw ay taga-roon, hindi ka mag-aalala. Hindi ka magkakaroon ng anumang maalalahanin.
Bakit? Hindi ka naman taga sanglibutan. Ikaw ay taga saan? Ikaw ay taga langit. Amen. Kaya kung ikaw ay taga langit, mga kapatid, amen, yung hari natin, siya ang nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi diyan, mga kapatid, be strong. Amen. As the Lord said to Joshua, be strong. Bakit? Ang dami niya kasing haharapin ng mga problema. Ang problema kapag wala ang Panginoon, amen, mamomroblema ka talaga. Pero kapag binigay mo yan kay Lord, bahala si Lord ang mamroblema. Everybody say amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Bahala si Lord ang mamroblema. Sapagkat, hallelujah, tayo yung kanyang mga creator, siya yung creator at siya yung ating creator. Hallelujah. Kaya dito po, mga kapatid, dahil kung bakit ayaw niya na ang kanyang matuwid ay mamove. Bakit? Kasi nakataya yung kanyang pangalan sa atin. Everybody say amen. Ayaw ni Lord mapahiya siya. Amen. Ayaw ni Lord na mapapahiya siya. Kaya ang sabi, mga kapatid, He will sustain you. Amen. Aalalayan ka niya. Praise God. Iingatan ka niya. Hindi niya hahayaan ang kanyang matuwid ay, hallelujah, matalo ng mga suliranin at mga problema, mga kapatid. Hallelujah. At igagaranti sa iyo ng Diyos na kapag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Even Jesus said, lahat ng nananampalataya sa akin, hindi ko itataboy. Basta nananampalataya sa Kanya, mga kapatid, ay tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya meron tayong guaranteed success, mga kapatid, kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Ang mga pag-aalala at mga alalahanin, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po mag-o-overcome sa atin sapagkat meron tayong kapayapaan na mula sa Diyos. Meron tayong kapayapaan na mula sa Diyos. But we need to pray. Everybody pray. Because a prayerless heart, gaya ng nasabi ko kanina, is a bridge of an anxious mind. Hallelujah. So, obey. Sumunod tayo. Kung gusto natin, mga kapatid, amen, na maranasan itong the peace of God which passeth all understanding. So, ito ang mensahe ko, mga kapatid. Amen. The peace that surpasses understanding. Slide mo, mga kapatid, para makita yung title. Brother Jonathan, paki-slide mo. Yan, parang mapupuspos ka na dyan, bro. Mamaya tayo mag-aral ko. Seryoso, brother. How to receive the peace that surpasses understanding. Hallelujah. So, dito po, sa verse na binasa natin, from verse 4, ang una po na dapat, mga kapatid, na taglay natin, ay yung salitang, rejoice in the Lord always. Amen. So, ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay matatanggap lamang natin kapag tayo ay nagagalak sa Panginoon palagi. Hallelujah. Yan po yung una, mga kapatid. Rejoice. Let's continue to rejoice. Amen. Kahit ang circumstances ng buhay mo ay hindi nakakatuwa. Kahit ang circumstances ng buhay mo ay parang malulungkot ka, pero hindi ka malulungkot. Kahit ang circumstansya, mga kapatid, malungkot, pero, amen, kabaligtaran sa'yo dahil masaya ka pa rin. Di ba? Brother Marvin, kahit matalo kayo, hindi ka malulungkot, masaya ka pa rin. Bakit? Masaya ka kasi wala namang na-injury sa inyo. Amen.
Natapos ang inyong laro na walang nasaktan, walang nasugatan. Praise God. Amen. So, hindi po tayo nakabase sa sirkumstansya. Yung kagalakan po natin, ang tunay na mananampalataya ni Jesus, hallelujah, malungkot man ang nangyayari sa buhay niya, praise God, pipiliin pa rin niyang maging masaya, mga kapatid. Why? Kasi yun ang sabi ng Scripture, mga kapatid. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Tayo, hallelujah, ay dapat na persistent, mga kapatid, praise God, sa kagalakan. Yan po yung una. How to, amen, receive the peace that, amen, that surpasses understanding. Peace of God that surpasses understanding. Click mo, kapatid. Ano yung una? Isa pa. Yan. Dapat meron tayong persistent joy in Christ. Hallelujah. Meron tayong persistent joy. Kasi yung salitang always, dapat persistent. Di ka dapat na, makontrol ng diablo. Praise God. Kapag ang buhay mo malungkot, nako mga kapatid, amen, nakaka-apekto yan sa pamilya mo. Kung ikaw nadi-discourage ka, tapos pinakikita mo sa pamilya mo, discourage ka, nakakahawang espiritu yan. Huwag kang manghawa, mga kapatid. Dapat, kung hahawaan mo sila, ito ang dapat makita sa iyo. Meron kang persistent joy. Natutuwa ka pa rin. Kahit ang dami mong problema, ang dami mong mga bagay na dapat na isolve. Amen. Pero hindi ka nalulungkot. Hindi ka nag-aalala. Ibigay mo sa Panginoon yan. Kaya nga meron tayong worship, meron tayong, amen, altar call, na kapag tayo nag-altar call, lahat ng problema mo, dalhin mo lahat sa ating Panginoon. Ibigay mo lahat sa ating Panginoon. Kaya ka namumroblema sinasarili mo Ayaw mong ibigay kay Lord Mas gusto mo pang tapusin yung trabaho mo kaysa mag-worship during Sunday. Nakakahiya sa hari. Kung meron pong protocol ang hari at wala po tayo during that time, mga kapatid, nakakahiya sa hari natin. Lahat tayo magsabi ng amen. Pero salamat kay Lord. Hallelujah. Sapagkat hindi nyo pinahiya ngayon ng hari. Amen. Hindi nyo hinayaan mabaliwala ngayon ang hari ng buhay nyo sapagkat nandito kayo para i-worship ang inyong hari. Hallelujah! At ang salita ng hari, mga kapatid, sa atin, dahil ang ating hari, mga kapatid, He is the peace. Siya po yung kapayapaan, mga kapatid. Kaya ang bansa na walang Diyos na nag-ahari, magulo talaga yan. Makikita natin yung mga bansa na wala yung Diyos na nag-ahari. Puro kalamidad ang nangyayari. Pero tayo, ang bansang ito, kahit may mga calamities na dumarating, may Diyos na nag-iingat sa atin, mga kapatid. Amen. Ang mga Pilipino, kahit may mga bagyo, mga kapatid, praise God, na nararanasan, and yet, ang mga Pilipino, masaya pa rin. Natutuwa pa rin, mga kapatid. Why? Sapagkat dapat, amen, ganun po ang mangyari sa ating lahat. Amen. To receive the peace of God, which passeth all understanding, we need to have a persistent joy in Christ. Let me magsabing persistent joy. Hallelujah. Ang kagalakan po natin, dapat mga kapatid, praise God, ito ay tuloy-tuloy. Sabi ng Panginoon, hallelujah, in His Word, rejoice in the Lord always. That's why persistent joy in Christ is a must. Dapat meron tayo, importante po yan, mga kapatid. Magalak tayo lagi kay Lord. Matuwa tayo lagi kay Lord, mga kapatid. Praise God. In everything, rejoice in the Lord, mga kapatid. In every circumstances,
Rejoice in the Lord, mga kapatid. Para sa mga tunay na mananampalataya, hindi mahirap intindihin yung salitang yan. Everybody say amen. Hindi mahirap ipaliwanag, mga kapatid, yung salitang yan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya dito po, mga kapatid, if we read Philippians chapter 1 verse 6, amen. Sabayan niyo ako kung meron po kayong Bible. Philippians 1 verse 6. Ang ginamit ko, New King James Version. Ang sabi, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion. Amen. At the day of Jesus Christ. As of now, we are under God's construction. And sometimes tayo kailangan i-renovate. Kasi sometimes may mga gawa ang diablo sa buhay natin na winawasak tayo. Dinidestroy tayo. Ang ating relationship sa Panginoon ay pilit na dinidestroy ng diablo, mga kapatid. Kaya ang Diyos to the rescue, amen, nire-restore ka niya, nire-repair ka niya, ginagawa niyang bago ka uli sa harapan niya. Kaya pagka tayo nagsisisi ng ating kasalanan, nagiging bago tayo muli sa harapan ng Diyos. Because we allow God, mga kapatid, amen, to restore about the things, mga kapatid, that was, amen, distracted, mga kapatid, in our lives. Amen. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, gagawin niya, amen, na ikaw ay mabuo, mga kapatid. Dumating sa iyo yung time na ikaw ay kumpleto na. Kumbaga sa bahay, mga kapatid, sino po sa inyo, ang bahay nyo hindi pa kumpleto? May mga bagay pa na kinakailangang gawin. Diba, may banyo tayo, wala mang pinto. Dati yung banyo namin, ang pintuan, kortina lang. Para ang mag-film showing, mga kapatid. Ganon po ang aming banyo. At ang aming banyo, hanggang dito po yun. Pero lumabas, mga kapatid, sa dila ko isang araw ang flooring natin hanggang dito. Yung banyo namin, alam nyo, nagkatotoo. Naging totoo po yun. Praise God. Bakit? Because God is our supplier. Isusupply niya ang iyong pangangailangan. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, amen, dapat confident ka. Meron kang confident, mga kapatid, amen, na yung nagpasimula, na gumawa sa buhay mo, amen, meron siyang plano na tapusin yan. Pero ang tanong ko sa inyo, yung bang sinimulan nyo, amen, tatapusin nyo ba? O good starter lang tayo? Maraming ganyan, good starter eh. Maraming ganyan, okay lang sa umpisa. Sa umpisa, mga kapatid, laging nasa unahan yan. Pero habang tumatagal, mga kapatid, amen, yung mga nasa unahan before, praise God. So, dito po, ang Diyos ay determinado na tayo, mga kapatid, ay kanyang kumpletuhin. Parang di kayo masaya, mga kapatid. Ang Diyos ay determinado na ikaw ay kanyang kumpletuhin. Kaya kung ngayon, mga kapatid, wala pa yung completion, amen, hindi pa, praise God, hallelujah, dumarating yung completion, but the promise of God, mga kapatid, amen, yung nagpasimula na gumawa sa buhay nyo, you will complete it. Kailan darating yan? Sa pagparito ng ating Panginoon. Yan nga si Pablo, may sinabi siya, in the twinkling of an eye. In a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, yung salitang yan, yung complete, mga kapatid, gagawin ng Panginoon. Kaya wag po tayong, amen, praise God, magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Serving the Lord is a serious thing.
Because Satan is serious to devour every one of us. Satan is waiting, mga kapatid. Amen. Na ikaw ay maging malamig. Dahil yung mga malalamig, yun po yung masasakmal niya. Pero as long na mainit ka, as long na mainit ang iyong, amen, relasyon sa Diyos, hindi kanya kayang sakmalin. Hindi kanya kayang agawin, mga kapatid, sa mga kamay ng Diyos. Amen. Sapagkat ang mga mananampalataya, praise God, na nasa kamay ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi kayo makukuha ng sino man sa kanyang mga kamay. But it is yours kung gusto mong, amen, umalis sa mga kamay ng Diyos. It is your choice. Amen. Pero kung pipili ka rin lang naman, maging matalino ka na sa pagpili. Amen ba, mga kapatid? Amen. So tayo ay nasa kingdom of God. And the Bible said in the Romans, slide tayo kapatid, Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi mo na kailangang pumunta ng langit para ma-experience mo yan. Sapagkat ngayon pa lang, mararanasan mo na yung righteousness, yung peace, yung joy, mga kapatid, in the Holy Spirit. Kaya langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Amen. Para na tayong nasa langit, mga kapatid, hallelujah, sapagkat amen, ang mga ito ay atin pong nararamdaman at nararanasan sa buhay nating lahat. The Lord is determined, hallelujah, to bring you to your full completion. Hallelujah. Kaya yung mga gumraduate ng JGS, gumraduate ng NBS, kapatid, hindi pa yan yung pinaka-ultimate na ginagawa natin. Marami pa tayong revelation from the Word. Marami pa tayong matututunan. Marami pang bagay na aayusin sa atin. Amen. Kaya hindi po tayo dapat, amen, makontento na okay na yan. No, mga kapatid. Hindi pa okay yan. Marami pa tayong bagay na dapat matuklasan. Praise God. Kumbaga mga kapatid, sa mga elementary, ang mga itinuturo ay basic teaching. We need not to be a teacher, mga kapatid, na ang ating ituturo ay pang-college na. No, hindi ma-absorb ng estudyante. Pero kapag ang ating ituturo ay fit sa kanilang understanding, maiintindihan po nila yon. Dati magsabi ng amen. Sa mga educator, mga kapatid, alam natin yan. Ako, kahit 1 taon na lang, gagraduate na ako, mga kapatid, as a teacher, mas pinili ko po pag-aralin ang anak ko at tuminto ako. Pero kung nagpatuloy ako, baka matemp ako, mga kapatid. Amen. Na magturo na lang, mga kapatid, sa secular at ihinto ko ang pagpapastor ko. Pero hindi yon ang kalooban ng Diyos. Dito ako tinawag, mga kapatid. Ito ang field na inilagay sa akin ng Panginoon. Praise God. Kaya ito pong bagay na ito, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, mga kapatid, hallelujah, ito po ay mararanasan po nating lahat. So as of now, you're not yet complete. Sino po rito? Kompleto na. Kasi kung kompleto ka na, hindi mo na kinakailangang mag-church pa. Kasi kung kompleto ka na, hindi mo na kinakailangan tumanggap pa ng mga aral. At hindi mo na kailangan ng pastor. Kasi kung kompleto ka na, bakit may pastor? Para ma-equip ang mga saints ng Panginoon. Praise God. Ito yung aming ministry. Ito yung trabaho namin, mga kapatid. To equip. Ma-equip kayo, mga kapatid. Kaya kung gusto nyong ma-equip, mga kapatid, maranasan nyo, mga kapatid, na may pastor talaga
amen, na nag-e-equip sa inyo. Ako alam ko kung sino yung pinalaki ko. Alam ko kung sino, mga kapatid, yung talagang kumikilala sa akin bilang pastor ako. Pag ako kinikilala yung pastor, handa ba kayo ay rebuke ni pastor? Sino willing, mga kapatid? Amen. Na siya handang magpa-rebuke, mga kapatid. Boy, kasi pastor ko yan eh. Kung may mga pagkakamali man ako, praise God, at may kinikilala akong pastor, salamat kasi may pastor na hindi takot, ituwid ako. Tandaan po nating lahat tayo may pagsusulit sa Diyos. Lahat ng bagay na ginagampanan po natin, pag hindi natin nagawa ng ayos, mayroon tayong pagsusulit sa Panginoon. Everybody say amen. Naintindihan nyo ba yon, mga kapatid? Kaya dito po, mga kapatid, God is still working in you. Kahit ako, God is still working at me. Bakit? Hindi pa naman ako kompleto eh. Kaya kapag ang Diyos, mga kapatid, sinasaway ako, wow, salamat. Sapagkat hindi tinotolerate ng Diyos yung kasalanan kung mayroon man akong kasalanang nagagawa. Kaya kayo, kung kayo man, mga kapatid, sinasaway ng Diyos, amen, wow, amen, itinuturing kanyang anak. Kaysa namang, amen, hinahayaan ka lang, mga kapatid, sa bagay na dapat ituwid ka, pero hindi ka naman tinutuwid ng Diyos. Ang tanong, anak ka ba niya talaga? Kasi kung anak ka niya, itutuwid ka. Iko-correct ka, mga kapatid. Praise God. Alam niyo yung salitang itutuwid? Okay? Alam nyo, kapag may mga nababalian, mga kapatid, di ba? Dinadala yan sa, amen, yung marunong na manghihilot, yung mga broken joints, mga kapatid, kapag ka, amen, na ituwid yan. Sa umpisa, ano yan, masakit eh. Pero ginhawa na kapag naibalik, na-restore sa original position. Yung mga nabaling mga buto. Praise God. So, dito po, mga kapatid, patuloy niya tayong hinihigpitan. Kasi minsan yung mga tornilyo natin lumuluwag. Amen ba, mga kapatid? Lumuluwag. Amen. Sino maghihigpit niyan? Siyempre ang Diyos. Amen. May mga tornilyo ng buhay natin na kinakailangang higpitan ng Diyos. Kasi kapag kahinayaan niyang lumuwag yan, mga kapatid, baka magkalas-kalas lahat, mga kapatid. Amen. Yung mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin. Everybody say amen. Praise God. Kaya, ang Diyos, tayo ay kanyang nire-rescue para hindi tuluyang maging maluwag yan, mga kapatid, at ma-destroy tayo, hinihigpitan tayo ng Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. He is working for you. If you allow to work God in your life, He will work at you. Everybody say amen. Marunong ka lang dapat makinig. Marunong lang dapat tayong makinig. At yung ating mapapakinggan, unawain mo. Kasi pag hindi mo inunawa yan, dumarating ang diablo at ini-snatch niya yung salita na nahahasik sa iyo. Unawain mo. Kaya yung mga nakakaunawa, mga kapatid, laging nagre-respond. Hello. Kaya, alanganin ako sa mga tahimik, mga kapatid. Hindi ko alam kung naintindihan ba yung sinasabi ko o hindi. Yan, parang dumadami na nag-amen. Praise God. Kasi kapag tayo, nagre-respond tayo, mga kapatid, ibig sabihin na naintindihan nyo. Amen. Ang iba, amen na ng amen, di man naintindihan. Mas maganda nag-amen tayo, naintindihan natin. Tama, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.
So dito po mga kapatid, you have the reason to rejoice. You have the reason to rejoice. Because the Bible said, rejoice in the Lord always. Hallelujah. Tayo ay mag-rejoice palagi mga kapatid. Ang iyong kagalakan ay wag mong ibase sa sirkumstansya ng buhay. Kasi ang mundo ay hindi parehas. Everybody say amen. Yung mga lumalaban nga ng parehas, sila pa yung natatalo eh. Kasi minsan may mga taong niluluto laban eh. Ang iba naman mga kapatid, unfair sa pagja-judge. Amen ba? Pasiniko ka na. Wala lang sa referee. Foul na. Diba? Unfair. Pero kahit gano'n ang sirkumstansya ng buhay, hallelujah, you have the reason to rejoice. Because the Bible said, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Hallelujah. Don't depend on your circumstances, but depend on God. Woo! Depend on God. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Dala mo ang pangalan niya, mga kapatid. Hallelujah. You bear the name of the King of Kings and the Lord of Lords. And that is Jesus, mga kapatid. Hallelujah. That's why we have the reason to rejoice. Don't depend on your situation. Everybody say amen. Depend on God, who is never changed. Situation will change. Circumstances will change. But our God will never change, mga kapatid. Kaya kung meron tayong dapat pagtiwalaan, hallelujah, walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. He is the one who works on you to fix your bolts and nuts, mga kapatid. Hallelujah! Meron siyang kumpletong tools, mga kapatid, para i-fix lahat ng iyong mga suliranin. Everybody say, praise the Lord. Look at Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 21. Sabi diyan, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to what? According to what? Amen. According to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Amen. Sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, everything is possible to our God. Amen po ba, mga kapatid? Everything is possible. And Philippians chapter 4, verse 19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus, mga kapatid. Hallelujah! So dito po, ang atin pong katawan na may pagkamababa ay sabi, mga kapatid, na ito'y babaguhin, mga kapatid. Gagawin niya itong glorious body, mga kapatid, like the glorious body of Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. So, how can we rejoice in the Lord? Sabi diyan, always. Natin magsabing always. Lakas natin. Always, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At ang sabi diyan, pag tayo ay umaasa sa Panginoon, God shall supply all your needs. Parang hindi kayo masaya dyan, mga kapatid. God shall supply all your needs. Listen, God shall supply not according to your bank account. Everybody say amen. But God
shall supply all your needs according to His riches. Ang Diyos natin ay mayaman sa lahat ng pinakamayaman. Kaya anumang meron tayo, recognize mo, galing yan sa kayamanan ng Diyos. Hindi yan galing sa iyo. You cannot able to produce, amen, wealth in your own strength. Amen. That's why God gave you strength to get wealth. Sabi ng Deuteronomy, mga kapatid, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Kaya nakakahiya, mga kapatid, pag nagbibigay tayo ng tithes natin, hindi natin binibigyan ng tama. Samantalang ang Diyos, pag nagbigay sa iyo, amen, higit pa sa pangangailangan mo, binibigay ng Lord. Kaya lang, when it comes to recognition about, amen, the riches, mga kapatid, that we have, hindi natin maibigay yung tama. Kaya sana, mga kapatid, amen, dumating sa inyo yung pagbabago ng kaisipan. Kaya kasi kung bakit ganun ang nangyayari, amen, ano man ang sinasabi ng isip mo, gumagalaw, kumikilos ang katawan. Kaya ang tunay na pagbabago, nasa isipan. Everybody say amen. As long na hindi nagbabago yung isip natin, hindi magbabago ang galaw ng katawan. Hindi magbabago ang kilos ng katawan, mga kapatid. Lahat yung magsabing praise the Lord. Amen. Tandaan po natin, ang tunay na joy, wala sa lahat ng bagay na nasa mundong ito. Ang tunay na joy ay nasa Panginoon lamang. Hallelujah. Praise God. Kaya kung o-operan ka ng mundo ng trabaho na magiging dahilan ng pag-ayaw sa iyo, amen, o pag-ayaw sa iyo ng panahon para iukol mo sa pagsamba sa Diyos, ewan ko lang, kung naintindihan mo kung ano yung priority na dapat i-prioritize, hindi mo igagrab yung offer. Kikita ka ng pera, pero mawawala ka sa Panginoon. Kapatid, sabi ng isang tao, mga kapatid, na hanggang sa kamatayan, ay kinoconfess niya. Ang sabi ng taong ito, you can take everything to me, but leave me Jesus. You can take everything to me, but leave me Jesus. Iwan mo lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Praise God. Sino ba ang pinakamamahal mo? Si Jesus. Natin magsabing Jesus. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, tatlo lang naman to according sa Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 7. Number 2, maintain your good testimony. How to receive the peace of God which passeth all understanding? By maintaining your good testimony. Satan wants to kill your testimony. Satan wants to destroy your testimony. Satan wants to snatch away, amen, your good testimony. Why we need to maintain our good testimony, mga kapatid? Sasabi, pangalawa po sa dapat, ito ay imperative. Ibig sabihin ng imperative, dapat gawin po natin. Maintain our good testimony, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ano ba yung testimony natin? Yung gentleness. The fruit of the Spirit, mga kapatid. Yan yung testimony na meron tayo. Amen. Pagtaglay mo, yung fruit ng Holy Spirit, mga kapatid, meron kang magandang patotoo. Kasi meron ka ng love, may kindness ka na, may goodness ka na, mga kapatid. Merong suffering ka pa. Amen. Pag nawala yung mga yan, mga kapatid, amen, nawawala po yung good testimony na meron tayo. Kaya check yourself. Amen. Are you in line in the presence of God? Are you still in the presence of God? Hallelujah. Maintain your good testimony. Hallelujah. Hindi mo mararanasan ang peace of God
pag wala tayong good testimony. Hallelujah. Let the people see your good testimony. Walang problema sa evangelism, mga kapatid, kapag ang ating testimony ay totoo. Hindi problema, mga kapatid, ang mag-win ng kaluluwa kapag nakikita sa iyo ang totoong pagbabago ng Diyos. Pero as long na hindi pa dumarating sa atin ang tunay na pagbabago, even your family, you will never win your family. You know why? Kasi wala sa atin yung maintaining our good testimony. Yun ang dahilan eh. Bakit hindi natin sila madala rito eh? Maybe there's something wrong in your relationship with them, mga kapatid. Amen? Why? Kaya kailangan po natin to receive the peace of God. Maintain our good testimony, mga kapatid. Huwag mong hayaan. Winawarningan tayo ng Panginoon kasi yung mga sinasabi dyan, the Lord is at hand. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag mong hayaan nakawin ng sanglibutan ang oras at panahon mo at konti na lang ang inilalaan mo sa Panginoon. Paano ka iinit? Hello? Nasubukan yung magpakulo ng tubig na mainit, patay sindi ang kalan. Gaano katagal yun bago uminit yun? Pero kapag hinayaan mo yan, amen, magtutuloy-tuloy na sisindi yan, huwag mo isasara, kukulo yan. Kaya maraming mga Christian hindi kumukulo, on and off ang paglilingkod sa Diyos. Sana pwede ba si pastor ganun din ang ano? Paano kaya mangyayari sa church natin? Kapag si pastor on and off din, mga kapatid. Ano kaya ang mangyayari sa congregation, mga kapatid? Praise God. As long na mayroong nagpapatuloy na hindi nawawala sa paglilingkod sa Diyos, kayo ang kukulo. Kayo ang iinit. Kayo ang mararapture. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So, the Lord is at hand. Ang Panginoon ay malapit na, mga kapatid. Praise God. Kaya dito, let's always abide in Him. Let's have confidence in God. Hallelujah. Do not be ashamed. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Diyos ang daladala mo. Amen, mga kapatid. Kaya kapag ang Diyos nasa atin, mga kapatid, we will never lose. But we will continue, amen, to win the battle. Lahat magsabing praise the Lord. Pangatlo, mga kapatid, ito yung panghuli. Praise God. Sige ba, iyan na natin yan. Iyan na natin yan para hindi humaba. Praise God. Oh, bro, tinapos mo na eh. Mag-altar calling na ako dyan, no, kanta na yan eh. Sige pa, balik mo. Balik mo pa. Okay, yung pangatlo, mga kapatid, praise God. Ba, pangatlo, pangalawa. Ha? Oh, ito, mga kapatid. So, anong kinakailangan, mga kapatid? Praise God. Yung ating pananalangin ay dapat, okay? So, hindi lang pala na-edit yung to. Ang ating pananalangin, mga kapatid, ay tanda na tayo ay nakadepende sa Diyos. So, prayerful dependency of God. Yan po yung pangatlo. Amen. To experience the peace of God, dapat tayo, mga kapatid, ay nakadepende sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi ng, amen, salita niya, be anxious for nothing, but by prayer, we should not be discouraged, mga kapatid, anuman ang mga bagay, praise God, na mga pag-alala, huwag tayong ma-discourage. Anumang problema, huwag tayong ma-discourage. Amen. Ang lahat ng inyong mga petition,
lahat ng inyong mga kahilingan, ng inyong pangangailangan, dalhin nyo lahat sa pananalangin. Because prayer means you are depending on God. Pag ikaw ay nagpe-pray, ibig sabihin nun, ikaw ay nakadepende sa Diyos. Wow, purihin ng Diyos. Nagiging liwanag ka na, Brother Marvin, sa San Juan team. Nare-recognize ka na, brother, na you are a child of God. Kaya, amen, alam nila, pag ikaw mananalangin, mananalo kayo. Praise God. Hallelujah. Pero sa kalooban ng Diyos, lahat nangyayari yon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, prayer is our conversation with God. Amen ba, mga kapatid? Praise God. So, kung meron tayong unang-unang tatawagan, pag may problema ka, huwag mong tawagin si tatay. Huwag mong tawagin si nanay. Tawagin mo una yung Diyos. Sapagkat siya yung dapat na inuunang tatawagin, mga kapatid. Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga kapatid. Siya yung una po nating tatawagan. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Sapagkat kapag ikaw ay may problema at kapag Diyos ang una mong sinabihan, tandaan nyo ha, ang Diyos hindi marites. Pero kapag inuna mong sabihan yung mga kaibigan mo o sino mang malapit sa iyo, bandang huli, chichismis ka pa niyan. Kaya magugulat ka na lang, buong barangay, mga kapatid, alam na problema mo. Kasi marites ka na pala. Pero ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, praise God. Siya yung karapat-dapat na tawagan. Everybody say amen. Hallelujah, praise God. So instead of talking to everybody or somebody else, mga kapatid, about your problems, talk first to God. Unahin mong makipag-usap sa Panginoon. Hallelujah. Because He is the one who really cares for you. Kung meron pong higit, mga kapatid, na nagmamalasakit sa iyo, Diyos po ang unang nagmamalasakit sa iyo. Hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo. Kahit anong problema, ang sabihin mo, wala silang may bibigay na solusyon sa iyo. Yung totoong solusyon nasa Diyos. Hallelujah. Kaya mararanasan mo yung peace of God kasi you are dependent on God. Darating sa iyo yung peace of God, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, nakadepende ka sa ating Panginoon. Dati magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Mandato ng Diyos yan. Mandato ng salita ng Panginoon yan to experience the surpasses, hallelujah, peace from God, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Anong una, mga kapatid? Dapat, hallelujah, tayo ay persistent, joy in spirit. Pangalawa, maintain your good testimony. Pangatlo, mga kapatid, hallelujah, yung ating prayer life, amen, ay dapat, praise God, inuuna nating kinakausap ang ating Panginoon. Dati magsabing, praise the Lord. Matatapos na po ako rito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya anuman, yung ating ipapanalangin, mga kapatid, mangyayari yan. A genuine prayer, mga kapatid, it will happen. Anuman ang bagay na ipinalangin mo, na ito ay tunay, mga kapatid, na nasa puso mo, amen, mangyayari yan. So, genuine conversation with God, mga kapatid, has a broken heart. Kapag tayo ay tunay na nakikipag-conversation sa Panginoon, amen, dapat bagbag ang kalooban mo. Kaya may time, mga kapatid, kahit wala ka sa church, napipilled ka ng Holy Spirit. Bakit? Kasi pag nag-pray ka, bagbag ang espiritu mo. Ang Diyos malapit po sa mga taong may bagbag na kalooban. Mga kapatid, sino sa atin dito emotional? Nakapanood lang tayo na medyo drama-drama, mga kapatid, naluluha ka, naiiyak ka. Sino iyakin dito?
Ako, aminin ko sa inyo, kapag nakakapanood ako ng ganon, mababa loob ko eh. Mga kapatid, naiiyak talaga ako mga kapatid. Habang pa sila, gagano na. Minsan yung aking t-shirt, gagano ko sa ano ko eh. How much more ng Diyos? Mas malambot ang puso ng Diyos, mga kapatid. Pag nakikita ka, amen, na kapag ikay nananalangin, mga kapatid, bagbag ang iyong puso. Hallelujah! Tunay ang Diyos, mga kapatid, amen, ay mahihipo. Amen. At yung mararamdaman, mga kapatid, ang paghipo ng ating Panginoon. If we don't pray, listen mga kapatid, tandaan po natin itong salitang ito. If you don't pray, you are not open up to your battle. Lahat tayo rito may battle sa buhay. If you don't pray to God, asking help, amen, for the Lord, you are not open up. Parang pinagmamalaki mo, kaya mong dalhin ang problemang yan. But sad to say, mga kapatid, apart from prayer, you will never experience victory in your life. Lahat yung magsabi ng amen. You will never experience victory in your life. But when you pray, mga kapatid, you are open up your battle. Ibig sabihin nun, pag nananalangin ka, hallelujah, you rely upon the power of the Lord in your life, mga kapatid. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Inaamin mo, hindi mo kaya yan. Pero kapag ka si Lord ang kumilos, yung hindi mo kaya, kaya ni Lord na pinaglilingkuran mo. Kaya ang victory, darating sa buhay mo, kasi nagtitiwala ka, kaya ng Diyos ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos natin yan. Problema ka lang. Anak ako ng hari. Woo! Hallelujah! Praise God! That's why you have the reason to rejoice. Kapag may problema, you have the reason to rejoice. Because I am the son of the king. Woo! Hallelujah! Praise God! So any battle in life, mga kapatid, you will experience victory kapag ikaw ay nananalangin. Woo! Hallelujah! Praise God! Because when you are praying, you are pleading, amen, to God's help. O for God's help, mga kapatid. Praise God! Kaya kapag napagtagumpayan mo, hindi ikaw yun. O sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Praise God. Madalas, nagiging example mo si Brother Marvin eh. Brother Marvin, pasensya ka na kung ikaw lagi ko nagiging example. Eh, kapag shoot ang bola, sabi ni Brother Marvin, sabay turo sa taas. Ano ibig sabihin nun? Recognition yun na hindi siya yun. Si Lord yun. Kaya wag mong babaguhin yung gesture mo, bro. Amen? Baka doon ka makikilala. Hallelujah! 3 points! Sabi ba naman namin? Praise God! Okay, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. That is for the glory of God. Hallelujah. Kapag meron kayong victory, huwag kayong mahiya tumayo rito. Alam niyo yung mga may tagumpay, nag-uunahan yan. Tandaan niyo ha, limitadong oras natin dito. Kaya kung meron kayong tagumpay, kapatid, luwalhatiin mo ang Diyos. Hindi si Brother Marvin lagi ang tumatayo at nagbibigay ng kaluwalhatian. Kayo ba hindi pinagpapala ni Lord? Kayo ba hindi nakakaranas ng blessing ng Panginoon? Bakit hindi kayo tumatayo rito? Mag-unahan kayo sa linggo, mga kapatid. Yan mag-unahan kayo sa linggo. I-testify nyo ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Ipatotoo nyo ang Diyos, mabuti. Ipatotoo nyo, masaya pa rin kayo kahit may problema kayo. Woo! Hallelujah! Because you have the reason to rejoice, mga kapatid. You are the son of the king, mga kapatid. Lahat yung magsabing amen. Now, dito tayo. Last na tayo rito, mga kapatid. Sige, pindutin mo kapatid. Sige pa.
Amen. Ito po, may tatlong bagay mga kapatid na binanggit natin dito. When we pray, prayer is talking to God. No, the everyday things of life. Supplication is begging God about for the things that we need desperately. Pero yung thanksgiving, ang thanksgiving is recognition that God is already done. Ano man yung bagay na ginawa na sa iyo ng Diyos, mga kapatid, dapat pasalamatan. Hello? Kaya dapat negative thinking ka. Kahit wala pa, pero pasalamatan mo na. Amen ba? Praise God. Ang Diyos hindi nahuhuli. Amen. Ang Diyos laging nasa panahon. Kapag kailangan mo, darating talaga yan. Everybody say amen. O ito, by faith, mga kapatid. Ang anak ko po, nag-enroll sa college. Hindi ho, hindi ho public yun. Mayroon pong binabayaran doon. Pero nagtitiwala ko sa Diyos. Amen. Makakagraduate si LA. At magiging accountant someday, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko pwedeng patayin yung pangarap ng anak ko. Hindi ko pwedeng i-discourage mga kapatid ng anak ko. Huwag anak, huwag dyan, wala tayong pera. No. Huwag lalabas sa bibig natin yon. Mapera tayo, mayaman nga tayo eh. Kaya lang, ang kulang lang, pera nga lang ang kulang. Pero, ang Diyos mga kapatid, siya ang magsusupply. Dati magsabing praise the Lord. Pero ito po, yung huli. Bro, yung huli. Dito po. To be totally dependent on God, there are three things, mga kapatid. Sige pa, bro. Tapos na yan eh. Sige pa. Ay, wala na. Listan nyo na lang, mga kapatid. Di ko na nai-ano sa computer. Dito lang sa notebook ko. Hallelujah. To be totally dependent on God, three things you must be done. Number one, refuse to worry. Ano raw po yung una? Refuse to worry, mga kapatid. Hallelujah. Learn to say no. Sabihin mo, problema. Sabihin natin, problema. Pag-alala. Pagkabalisa. Hindi ka welcome sa buhay ko. Refuse to worry. Learn to say no. Everybody say no. Refuse to worry. Hallelujah. Pag dumarating na po yung mga alalahanin, yan di ba? Naku, malapit na si Juna. Darating na si Juna. At saka si Judith, eto na. Malapit na. Kaya pag dumarating yung bill nyo, pinipintahan mo pa yan eh. O ilang zero. Ilang zero, mga kapatid. Hallelujah. Refuse. Amen. To worry. Number 2, to be totally dependent on God. Number 2, reach out to God by prayer. Number 2, reach out to God by prayer. And last but not the least, remember. Pangatlo, remember His blessing. Ano yung una? Refuse to worry. Pangalawa, reach out to God by prayer. Number 3, remember His blessing. And the result and the peace of God, which passeth all understanding, will come upon us. Magiging payapa ka. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Alam nyo, yung isa sa sinasabi ng Hebreo chapter 14 verse 12, ang inuuna doon before holiness is peace. Follow peace. Pangalawa po, yung holiness. Pero ang inuuna po doon na dapat sinusundan ka nun, sabi doon, follow peace. Kasi kahit kung may holiness ka, wala kang peace, walang kalbuluhan ang tinatawag nating kabanalang panglabas kung wala ka namang
kapayapaan na mula sa Diyos. That's why we need to have peace from God. Peace. Bago siya umakyat, sabi ni Lord, peace I will give unto you. Ang kapayapaan ang aking iniiwanan sa inyo. Kaya mga kapatid, salamat sa mensaheng ito sapagkat ipinaunawa sa atin kung paano tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan. Woo! Hallelujah! Tumayo tayong lahat mga kapatid. May awit dito. Wag yan yung aking nasa huli. May awit dyan mga kapatid eh. Yung huli. Nawala. Yung awit. Praise God. So, meron akong awit dito mga kapatid. Na sinasabi ng awit na ito, it's so good to remember. An old gospel song, mga kapatid, pero pag ito'y patuloy nating kinakanta, nagto-throwback, mga kapatid, yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Especially, Sister Amy, according to her testimony, mga kapatid, in a long period of time, taglay niya. Kaya, there are times na naisip niya yung sakit niya, karamdaman niya. Pero, good news, di ba? God is good. So, when we remember the things, it's better to remember about the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. Why? Because He saved my soul, and He healed my broken body. He is to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. So while we sing this song, mga kapatid, amen, you can draw near in the presence of God and feel His goodness. Anong mga kabutihan niya sa buhay mo na hindi mo malilimutan? Ano ang mga kabutihan niya na hindi mo malilimutan, mga kapatid? Hallelujah. Maring hindi ka iiyak pag naalala mo yung mga kabutihan ng Diyos na yan. Oh, hallelujah. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul and healed my broken body. He is to die. He is to die just to set me free, just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. Sa Tagalog, kay gandang alalahanin, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Yes, oh God, kay gandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah. He saved my soul and healed my broken body. He is to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. Hallelujah! It's so good to remember, Lord.
We thank you. The goodness of God is so good. It's so good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul and healed my broken body. He is to die just to set me free. It's so good to remember the goodness of God. Oh, hallelujah. Lord, we thank you for all the things that you have done and continuing doing about what is good in our lives, oh God. We are totally dependent on you, oh God, because apart from you, we can do nothing. Apart from prayer, we cannot obtain about the victorious life of God in our lives. Lord, hallelujah, let your will be done. Let your will be done. Hallelujah. Kung ano ang kalooban mo sa langit, ang siyang mangyari dito sa lupa, Panginoon. Kaya anuman ang aming tatalian dito sa lupa, ay sinasabi mo na tatalian mo sa langit, at anuman ang aming kakalagan dito sa lupa, ay iyong kakalagan sa langit. Hallelujah. Now, Lord, hallelujah, we are binding any unnecessary things in our lives. Hallelujah. Especially ang mga bagay na anxiety. Lord, hallelujah, we bind it in the name of Jesus. Ang anumang pag-aalala, anumang takot, anumang maalalahanin, Panginoon, ay tinatalian po namin dito sa lupa. Nagaya ng iyong sinabi, tatalian mo sa langit. At kakalagan po namin, Panginoon, ng kapayapaan. Hallelujah, na mula sa iyo, Panginoon, ay amin pong kinakalagan ng kapayapaan upang, praise God, ito ang siyang maghahari sa aming mga puso at isipan. Hallelujah, Lord, we thank you sapagkat ito ang siyang magiging gabay at magiging tagapagbantay ng aming puso at ng aming mga kaisipan mula sa mga pag-aalala ng lahat ng alalahanin na mayroon sa mundong ito. Hallelujah. Lord, thank you. Hallelujah. From the peace that you are given to each and every one of us right now. Hallelujah. Praise God. Tanggapin niyo mga kapatid ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Tanggapin niyo mga kapatid ang kapayapaan mula kay Kristo Jesus na di masayod ang ating mga kaisipan. Hallelujah. Tanggapin ninyo ang kapayapaan mula sa Kanya at maghari sa inyong puso ang kapayapaan mula sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Anumang takot, anumang pangamba, anumang pag-alala, hallelujah, sinasaway namin ang lahat ng ito. Tinatalian namin ang lahat ng yan, Panginoon. Hallelujah. At kami po ay aasa sa iyong kapangyarihan na siyang maghahari sa aming mga buhay. Hallelujah. Praise God. As a gesture of thanksgiving and praising to the Lord. Hallelujah. Let's give our hands, mga kapatid. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. And let your voice, hallelujah, shouting, hallelujah. 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 Hallelujah! 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 Oh, yes, yes! Hallelujah! Angels from heaven! Kasama nating nagpupuri! Ang mga anghel sa langit, kasama nating nagpupuri, mga kapatid. Hallelujah! Praise God. Amen. Sumaatin ang kapayapaan ni Kristo Jesus.
ang iyong mga tagumpay ay iasa mo sa Panginoon. At tiyak mangyayari ang mga tagumpay na yan. Hallelujah! Sumainyo ang biyaya at masaganang pagpapala ng Diyos. Higit sa lahat, ang kanyang kapayapaan ay sumainyo at sumaating lahat. God bless you all mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba tayong lalaki sa lalaki, babae sa babae, tapos yakapin mo, sabihin mo sa kanya, ganito ko naramdaman ang pagmamahal ni Jesus. Sige po, lalaki sa lalaki ha, babae sa babae. Sabihin mo sa kanya, yung yakap na may ipadama mo sa kanya, ganito ko naramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Woo! Hallelujah! Pagpalain po kayo ni Lord mga kapatid. So sa atin pong mga nasa JGS, remain po kayo, mga ilang minuto lang po ito para ma-orient po kayo kung ano meron po mga kapatid.
dito tayo ha. O, sige, Sister Maria Pe. Paki ano na yung mga bagay na mahalaga na sasabihin.